Sa isang tahanan, tatlong pamilya ang walang awang pinatay ng hindi estranghero, bagkus ay ng taong hindi mo aakalain na gagawa ng brutal sa tatlong miyembro ng pamilyang Andohon. Ngayon ay atin nang simulan ang kwento ng malagim na sinapit ng pamilyang Andohon. Sa barangay Managok, Malabalay, Bukidnon, Philippines, kilala ang pamilya Andohon bilang simpleng pamilya lamang. Pinamumunuan ni na Giovanni Andohon, 50 at asawang si Evangeline, 48. Kasama nila ang kanilang apat na anak na sina John Kyler, 23 years old, ang panganay na anak. Sinundan ni Jeff Ivan, 14. Ang pangatlo ay si Mary Colleen, 10. At ang bunso na si May, 8 years old. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, masipag at responsable si Giovanni, ang ama ng tahanan. Isa siyang ama na handang gawin ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ngunit higit sa lahat, iisa ang pinakamalaki niyang pangarap, ang makitang maging pulis ang kanyang panganay na si John Kyler. Halos lahat ng ipon ng pamilya ay doon napupunta, habang ang ibang mga anak ay nagtitiis. Lahat ay sinasakripisyo para sa pagtatapos ni Kyler sa kursong criminology. Karaniwang normal sa kultura ng mga Pilipino na kung sino ang nakikitaan o ang panganay ang iniisip na makakatulong o makakaahon sa hirap na minsan ay nagreresulta na naisasantabi muna ang pangangailangan ng ibang anak. Lalo na sa mga pamilyang hindi sapat ang kinikita o mga nasa laylayan ng lipunan. Ika nga nila ay pag-asa ng pamilya. Masasabi nga na ang pamilyang Andohon ay simple pero nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, lalo na ng kanilang panganay na si John Kyler. Kinakapos man ng pamilyang Andohon ay nagagawan pa rin ng ama ng tahanan maibigay ang pangangailangan ni John Kyler sa pag-aaral katulad ng matrikula. Wala itong mintis magpatala lalo na kung si John Kyler ay tatawag at mangangailangan ng pera para daw sa kanyang pag-aaral. Noong Mayo 2025, malapit nang matupad ang kanilang pangarap. Dahil sa taong ito ay aanihin na nila ang kanilang paghihirap at sakripisyo para makatapos ang kanilang anak na si John Kyler. Nakahanda na ang handaan, nagpaluto ng lechon, may sako-sakong bigas at imbitado na halos ang buong barangay. Punong-puno ng pagmamalaki si Giovanni na sa wakas ay makakatapos na ang kanilang anak na panganay, na normal sa isang magulang lalo na sa katayuan ng kanilang buhay na nakapagpatapos sila ng isang pulis. Ngunit ang masaya sanang pagsasalo-salo at selebrasyon ay mauuwi sa malagim na kabanata ng kanilang pamilya at ng buong barangay. Tahimik ang bahay ng pamilya Andohon. Habang natutulog ang lahat, isang tao ang dahan-dahang papasok sa loob ng bahay. Bit-bit ang isang mabigat na sledgehammer at tubo. Walang awang napatay ang tatlong miyembro ng pamilyang Andohon. Bigla na lamang umalingaw-ngaw ang malalakas na hampas ng bakal. Unang tinamaan si Giovanni, ang ama ng tahanan. Sunod ang kanyang asawa na si Evangeline. Ayon sa investigasyon ay nagising si Jeff Ivan, ang pangalawang anak, at nang subukang dumaban ng kanilang anak na si Jeff Ivan, siya man ay brutal na pinatay. Ayon sa investigasyon, wasak ang mga ulo ng mga biktima dahil sa lakas ng pagkakahampas. Traumatic brain injury ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Habang nangyayari ang karumal-dumal na krimen, nakatago lamang sa takot ang dalawang batang anak sa loob ng bahay. Walang magawa, walang malapitan. At tanging sigaw ng kanilang mga magulang ang kanilang naririnig sa dilim. Pagsapit ng umaga, walang nakapansin agad sa nangyari. Mula sa labas, tila normal lamang ang bahay ng Andohon family. Pero pasado 6:00 ng umaga, dalawang batang babae ang biglang tumakbo palabas ng bahay. Humihingi ng tulong, takot na takot. Ang mga bata ay halos hindi makapagsalita. Agad silang nagtungo sa bahay ng kanilang tiyuhin. At doon nila sinabi ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Punong dugo sina mama at papa, ang sambit ng dalawang bata. Habang umiiyak, sinasabi ang dalawang bata ay tuliro na tila ba ay natrauma sa kanilang nasaksihan.
Ang tiyo ng mga bata ay humingi ng tulong sa barangay at kapulisan. Agad naman rumisponde ang barangay at pulisya. Pagpasok nila sa kwarto ay tumambad ang bangungot. Nakahandusay sa kama ang walang buhay na katawan ni na Giovanni at Jeff Ivan, habang sa may uluhan naman nakita ang katawan ni Evangeline. Sa tabi ng mga bangkay ay natagpuan ng murder weapons. Isang steel sledgehammer na halos 20 kilos ang bigat at isang tubo. Ayon sa investigasyon ay natuklasan ng SOCO at ng mga investigador na walang bakas ng first entry sa bahay, walang sirang pinto, walang basag na bintana, at mas lalong kahinahinala ay walang nawawalang pera, alahas o appliances. Kaya naman napagtanto na malabong robbery ang motibo sa krimen. At ayon sa pulisya, ang sledgehammer ay pag-aari mismo ng pamilya. Isang gamit sa landscaping business ni Giovanni. Nakatago ito sa lugar na mahirap malaman ng taong hindi tagaloob. Dito nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na posibilidad na ang krimen ay inside job. Sa madaling salita ay malapit sa pamilya ang pumatay o gumawa ng krimen sa pamilyang Andohon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinausap ng mga otoridad ang dalawang batang survivor. Sa tulong ng DSWD at forensic artist, gumawa sila ng facial composite based sa paglalarawan ng mga bata. At nang lumabas ang sketch, nagulat ang mga investigador. Dahil ang mukha sa drawing ay kahawig ng panganay na anak na si John Kyler. Dito mas lalong tumindi ang hinala laban sa kanya. At nang magsagawa ng background investigation ang pulisya, nadiskubre nila ang isang sikreto. Hindi na pala nag-aaral si Kyler. Matagal na pala itong nagpapanggap na nag-aaral sa ibang bayan na walang kaalam-alam ang kanyang pamilya. Ang perang ibinibigay ng kanyang mga magulang para sa pag-aaral ay ginagamit umano nito sa bisyo at ibang bagay. Lumalabas sa investigasyon na lulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang lihim ay malapit ng matuklasan nang dumating na ang inaasahan niyang pagtatapos. Ayon sa mga kapulisan ay ang pinakakinakatakutan ng sospek ay ang kahihiyan. Takot siyang malaman ng kanyang pamilya na hindi siya gagraduate at sa takot na kanyang makukuha kapag nalaman ito ng kanyang ama na lahat tayo ay mag-a-agree na magiging normal na reaksyon ng pamilya ni Kyler. Lalo na ng kanyang ama na maraming sinakripisyo para lamang mabigyan siya ng magandang buhay. Maaaring itatanong nyo kung bakit hindi ka agad tinanong o nagsalita ang mga batang nakaligtas. Kagaya nyo, ito rin ang aking tanong, lalo na at nasaksihan nila ang krimen. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay ng trauma sa mga bata. Ang mga bata ay hindi makausap na maayos tungkol sa pangyayari na talaga namang traumatic para sa kanilang edad at sa kanilang nasaksihan na ang kanilang kuya pumatay sa kanilang mga magulang at isa pang kapatid. Sa tulong ng therapy at relatives ng pamilyang Andohon ay unti-unting nagsalita ang dalawang batang saksi. Ayon sa kanilang salaysay, nagising sila sa sigaw ng kanilang ama't ina bandang alas 11:30 ng gabi at nakita nila mismo kung sino ang may hawak ng martilyo at tubo. At ang binanggit ng mga bata ay Manong Kiki. Manong Kiki na sa Tagalog ay Kuya Kiki. Ang tawag nila sa kanilang kuya na si John Kyler. Ayon sa mga bata, unang hinampas ang kanilang ama, sunod ang kanilang ina, at nang pumalag si Jeff Ivan, siya rin ay pinatay. Pinaniniwalaan umano ni Kyler na hindi siya isusumbong ng kanyang mga nakababatang kapatid, kaya't hinayaan niya silang mabuhay. Dahil sa testimonya ng mga bata at iba pang circumstantial evidence, sinampahan si John Kyler Andohon ng 2 bilang ng parricide at 1 bilang ng murder. Maaari nagtataka ang iilan sa inyo, lalo na mga pamilyar sa mga kaso o hatol. Ang parricide na kaso ay karaniwang pumapasok sa isip ng iilan ay kadugo ang pinatay. Sa kaso natin ngayon, maaaring itanong nyo o nalilito kayo bakit 2 parricide lang at 1 murder. Dahil sa batas ng Pilipinas, ang pagpatay sa ama at ina ay parricide. Pero ang kapatid, kahit kadugo mo, hindi sakop ng parricide. Kaya ang ikatlong kaso ay murder. Para sa mas malalim na pagpapaliwanag, ang parricide ay kapag pinatay mo ang ama, ina, anak, ascendant,
descendant o asawa mo. Ayon sa Article 246 ng Revised Penal Code. Kaya sa unang tingin talaga, parang dapat 3 counts of parricide dahil 3 kapamilya ang biktima. Pero sa kaso ni John Kyler Andohon, lumabas sa balita na 2 counts of parricide and 1 count of murder. Sa mas malalim na paliwanag sa ascendants at descendants sa batas, ganito ang ibig sabihin. Ascendants, mga ninuno o taong nasa taas ng family line mo. Halimbawa, tatay, nanay, lolo, lola, great-grandparents. Descendants, mga galing sa'yo o nasa baba ng family line mo. Halimbawa, anak, apo, apo sa tuhod. Ang kapatid, hindi ascendant at hindi rin descendant. Pareho lang kayo ng level sa family. Kaya sa Pilipinas, kung ang biktima ay kapatid, hindi parricide iyon. Kadalasan, murder or homicide ang kaso. Depende sa circumstances. Ngayon, balikan natin ang kaso ng Andohon Family Massacre. Noong Setyembre 11, 2025, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court ng Malabalay at kalaunan na aresto si Kyler. Ayon sa pulisya, umamin umano siya sa krimen. Sinabi niyang siya lamang ang mag-isa ang gumawa ng massacre. Sa kasalukuyan, nakapending pa rin ang kaso ng Andohon family. Naghihintay pa rin ang hearing. Wala pa rin itong final verdict. Samantalang ang 2 nakababatang miyembro ng Andohon family na nakaligtas sa krimen ay patuloy pa rin sa kanilang therapy dahil sa traumang nararanasan na resulta ng krimen at ngayon ay nasa pangangalaga ng kanilang mga relatives. At sila rin ay inaasahang tatayo para mabigyan ng hustisya ang kanilang ama, ina at kuya na si Jeff Ivan. Ang kwento ng Andohon family ay isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na trahedya. Isang ama, ina, na buong buhay na nagsakripisyo para sa anak, ang nauwi sa malagim na kamatayan. At ang anak na kanilang pinangarap maging pulis ay siya palang pangunahing sospek sa kanilang brutal na pagpaslang. Ngunit ang pinakamatinding sugat ay naiwan sa 2 batang nakaligtas. Mga batang habang buhay nang dadalhin ang bangungot ng gabing iyon. At hanggang ngayon, iisa pa rin ang panalangin ng kanilang pamilya. Hustisya para kina Giovanni, Evangeline at Jeff Ivan Andohon. Kung ikaw si John Kyler Andohon, anong gagawin mo? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.